Hello guys, so this is my first time taking videos here in YouTube. So what I'm going to share to all of you is ang hirap mag-English, pero sabi kasi nila mag-English daw ako dito sa YouTube. So Tagalogin ko na lang. I'm suffering anxiety, depression, mga ganun, hindi ko alam na naman. Tapos may acid din ako, acid reflux, ganyan. Tapos nag-trigger siya sa mga kinakain. Tapos ayan, pag tumaas yung stress level ng katawan mo, sabog silang lahat. So ayun, ang mga na-experience ko lang naman is nung first time ko talagang na-experience to, hindi ko lang to napansin siguro. So nung ano pa lang ako, isa pa lang anak ko, tapos nagtrabaho ko dun sa Kainta. Yung amo ko is Koreano, dun siya nag-umpisa kasi ang trabaho ko is may panggabi ako. So ang pasok ko is 8 to 4, mga ganyan, 5. So kailangan magkape kami para sa antok. Ayan. So tapos yung kinakain namin doon is palagi kaming noodles, tapos maanghang, yung kimchi, yung mga ganun na pagkain. And then may mga time talaga din na may trauma din ako doon sa pagtrabaho ko na diyon. Pero ayoko nang banggitin kasi syempre past na yun and I don't want to ayokong i-share kasi syempre may kapamilya ako na nandun din. So alam ko din naman na may trauma din siya doon. So ayoko din banggitin dito. Pero alam ko may trauma talaga ako doon sa lugar na yon, sa mga time na yon. So ayun, one time nagpunta ako na day off ko ata yun. Ito yung pinaka first time na naalala ko na nag-collapse talaga ako. As in, biglang narinig ko yung kabog ng bibig ko na hindi ko man alam kung anong dahilan. And then nasa MRT ata ako noon. Biglang ako. Pero nung sa jeep pa lang kami ng kaibigan ko, sabi ko, hindi ako makahinga, parang ganyan, nagpanik ako. And then ayun, hinatid na niya ako doon sa MRT. Pagdating ko doon, syempre iniwanan niya ako. Parang biglang bug ganun yung bitip ko. And then nawala ng lakas yung mga binti ko. As in, parang lantang gulay ako. Yun yung na-feel ko. And then buti na lang may nakasalo sa akin kasi kung wala siguro bagbagok yung ulo ko. So ayun, may nagsalo sa akin and then sabi niya, anong nangyari sa'yo, ganyan. Pero ang sarili ko, nilabanan ko talaga siya nung time na yun kasi ako lang talaga mag-isa. Paano ako doon? Tapos iniisip ko may anak ako doon sa probinsya, kailangan kong mabuhay. Yun yung nasa isip ko. So ayun, na-overcome ko yun. Ayun, nakauwi ako ng safe, ganyan. So hindi ko lang din yun pinansin kasi yun lang naman yun. So naulit siya nung kapanganak ko ng pangalawa kong anak. Doon sa nangyari siya mga madaling araw. Kasi naman nung time na yon, halos siguro yung utak ko nag-overwhelm na lahat-lahat kasi ako lang lahat. Oo, inaamin ko. Pangalawa kong kasalanan. Nagkaanak ako, nabuntis na naman ako. Tapos walang tatay. So ayun, yung mga kapatid ko, nagsialisan sila. Naintindihan ko naman kasi syempre mahirap yung lugar na yun doon, mahirap yung lugar namin. So nahiya sila, kinahiya nila ako. Tapos syempre naintindihan ko naman yun kasi siguro iniwan nila ako para gusto nilang matuto ako sa mga mali ko, yan. And then I embrace it, tinanggap ko na iniwan nila ako. So ayun, ako lang mag-isa doon, tapos may sakit yung nanay ko, hirap sa paglakad, ganyan. Tapos may baby pa ako, 4 months, ayun. Sobrang hirap na wala akong maayos na tulog nung time na yun. So doon siya nag-umpisa talaga na bigla na namang gumanon, parang may gumaganon bigla sa dibdib ko tapos yun na yung umpisa, nagpapanik na ako, parang mamamatay talaga ako, hindi ko alam anong gagawin ko. Tumayo ako, and then pumunta, 2:00 ng madaling araw yun ha. Sabi ko kay nanay, hindi ako makahinga. Tapos lumabas ako. Siyempre sobrang lamig ng parang mas lalo tuloy nung nalamigan yung yung lamig ng hangin sa katawan mo, parang lalo akong nanghihina. So ayun, nilagyan ko ng tubig yung dito ko para siguro yung isip ko para ma-convert ko lang yung takot ko na hindi ko alam kung bakit ganon. Hindi ko maintindihan ano yung nangyayari sa akin. Akala ko noon inaatake na ako, na high blood, yung ganon, inaatake sa puso. So yun talaga ang pangalawang beses. And then after noon, may nangyari na naman kasi syempre in denial ako. Wala lang yun, siguro wala lang akong tulog, ganyan, kailangan kong makatulog ng maayos, ganyan. So patuloy pa rin ako hanggang sa nangyari na naman siya. Kailangan kong mamalengke. Pagpunta ko dun sa palengke, dun sa binibilhan ko, sa grocery, bigla na namang gumanon yung ko. Tapos may dala pa akong baby ha. Yung baby ko, iniwan ko lang dun sa tindahan, Muslim, dun sa amin, tindahan. Yung anak ko na
5 years old, basta mga ganyang edad, tapos hawak-hawak niya yung baby ko, ganun, sobrang hirap ng sitwasyon ko. Ako, natagalan ako dun sa tindahan na pinagbilhan ko kasi pinakalma ko yung sarili ko kasi parang mamamatay na naman ako. Mamatay na ba ako? Sabi nung dadalhin na daw nila ako sa center. So sabi ko, hindi, mas lalong biglang kabatuloy yung ko nung sabi nilang dalhin na nila ako doon kasi feeling ko, oh my god, emergency na, baka madala ako sa ospital, yung anak ko nandun sa tindahan, iniwan ko, di ba? So yun yung start na takot na ako lumabas, takot na ako magpunta sa palengke na mag-isa. And then, iniisip ko lagi, anong sakit ko, bakit ganito ang nararamdaman ko. So, sobrang hirap po talaga magkaroon ng anxiety. And then, dala na din talaga siguro na stress ako kasi ako pa maghahanap ng pangkain namin, pera. Buti na lang, nung time na yun is, may pinadala din si God sa akin na umaalalay sa akin. Hindi man ako nanghingi, pero siya po kusang nagbigay nung time na yun. Tinutulungan niya ako. So, every week, nakapagbili ako ng mga makakain namin. So, parang konting kagaanan na din noon. So, hindi pa siya masyadong sobrang, medyo kaya-kaya ko pa. Pero, nung time na grabe na yung nanay ko, iba na talaga yung pakiramdam ko kasi tuwing hinahatid ko yung anak ko dun sa alam mo yung utak ko na, kailangan namin magmadali, pero yung katawan ko, hindi siya uma-agree sa akin. Hindi siya makakilos kasi yung dibdib ko kabog ng kabog. Tapos, yung utak ko, kailangan ko na pumunta doon kasi maliliit na yung anak ko, ganito, ganyan. Tapos, kailangan ko pang pakainin yung anak ko, as in, grabe ang pinagdaanan ko, na pagkagising ko, magluluto ako, papakainin ko yung baby ko, yung anak kong panganay, siya na yung kusang naliligo, siya na yung kusang kumakain sa sarili niya, ako, subo sa sarili, subo sa baby, subo sa nanay ko, kasi may sakit nga yung nanay ko nung time na yun. So, ayun, sa mga hindi pa, sinasabi ko sa pamilya ko na ganito ang nararamdaman ko, sinasabi lang nila na nervous daw yan, tapos ako lang daw yung makakalunas sa nararamdaman ko. And then nung time na hindi ko na talaga kaya, parang lagi na akong nagpapanik, lagi nang umaakit yung hindi ko maintindihan yung mga nararamdaman ko, sumasakit ang tiyan ko, humahapdi, pagkatapos kong kumain, mahapdi, ganyan. So nagpa-check up ako kung saan ako napunta dun sa sugod, sa Tacloban. Normal naman lahat ng mga test na ginagawa sa akin. Akala ko nga may hyperthyroid ako kasi sabi nung doktor dun sa na baka may hyperthyroid ako. Pero nung inulit dun sa Tacloban, okay naman daw, normal naman daw. So ayun, ang hirap po talaga. So ang alam ko siguro ang dahilan talaga nito is number 1 talaga is yung sobrang stress. Hindi naman kasi talaga natin maiwasan yung stress. Kahit pa sabihin natin na strong tayo. Oo, sinasabi ko sa sarili ko nung time na iniwan ako ng lahat. Akala ko yung taong nakilala ko is yun na yun. Tapos nawala, iniwan ka. Tapos yung pamilya mo, sabihin ka na harapin mo yung problema mo mag-isa. Kasi sila naman daw ganito ganyan. Tapos masakit na salita ang mga natatanggap mo, ganyan. Pero tinanggap ko yun, hinarap ko. Tapos wala akong sinisi na kahit sino kasi alam ko naman na ako yung gumawa ng buhay ko. So ayun, sabi ko sa sarili ko, kayang mabuhay na wala kayo. Pero mali pala yun. Hindi ka pala talaga pwedeng mabuhay na ikaw lang mag-isa. Kailangan mo pala talaga ng may kausap, kailangan mo may kasama, kailangan mo may kaibigan. Pero nung time na yun, sinara ko talaga lahat na yung mga friends ko, hindi ko kinontak. Parang ayoko nang may kausap. Pag may pumunta dun sa bahay namin, kinakabahan ako kasi baka naman ang makakita nito tapos ipagchichismis na naman ako. Kaya tuwing nagpapabakuna ako sa baby ko noon, para ako mamamatay, hindi ako makahinga ng maayos hanggang hindi ako makauwi. Pagka-uwi ko sa bahay, okay na naman ulit ako. Okay na yung paghinga ko, hindi na ako kinakabahan, hindi na ako takot, ganun. Pero nung time talaga na, as in, hindi ko na kaya, sabi ko, kailangan ko talagang tulong ng pamilya, kailangan ko ng kapatid. Kaso, sabi ko, gusto kong magtrabaho. Walang may gustong magbantay ng 2 anak kasi magpapabuntis na naman daw ako, ganito, ganyan. So, ayun, nung nagkaroon ako ng no choice ako, gusto kong